Para sa mga kagawad at kapitan, Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Sa ating pong second segment kanina ay napag-usapan po natin kung ano po ang isang ordinansa at kung ano po ang isang resolusyon at ang pagkakaiba po ng dalawa. Ngayon naman po sa ating third at last segment para sa araw po na ito, pag-uusapan naman po natin kung paano po magsulat ng isang ordinansa. Kags, isa-isahin ko lamang po kung ano po yung mga dapat po ikonsidera ng atin pong mga barangay council, especially ng ating mga kagawad, bago po sila magsulat ng isang ordinansa. At unang-una dyan, mga kabarangay, syempre, kailangan po nating alamin kung ito po ba ay isusulat nyo po in Tagalog or in English. At nakadepende naman po sa inyo yan. Wala naman po tayong batas na nagbibigay po ng requirement kung ano po ang gagamitin yung lengguwahe sa pagsulat po niyan. At pangalawa, mga kabarangay, kailangan po nating alamin kung ano po yung problema at kung yung isusulat po ninyo na magiging solusyon at hindi po dadagdag sa problemang yan. Pangatlo po, alamin po muna natin kung ang makikinabang ay ang nakararami or for general welfare at hindi ang iilan lamang. Kags Butch, mamaya po babalikan po natin yung punto na yan. At ang panghuli, alamin mo muna kung ito ay magiging class legislation o unconstitutional. Kags, balikan naman po natin yung pangatlo po nating point, yung pong general welfare o makikinabang po ay nakararami. Pwede niyo po bang i-explain pa po yan? Yes, kasi according sa Constitution, mamaya makikita ninyo sa sample natin na ordinansa at saka resolution. According sa Constitution, lagi at saka sa principles of law, hindi yan section of provisional law na makikita sa law book. Principles of law, palagi, pag mag-iisip ka ng isang bagay para sa tao, dapat ang nakararami ang makikinabang. So kung magpapasa ka ng batas, it is for the general welfare, para sa nakararami sa iyong barangay. Yan ang importanteng tatandaan natin. Hindi yan para sa ilan, ngunit may kinabang ang nakakarami. Opo, ayan po. Maraming salamat, Kags Butch. Ito naman pong tungkol po sa class legislation o pagiging unconstitutional po ng isang ordinansa. Kanina po napahapyawan natin yung pong... Naawa ka sa akin. Okay, napahapyawan po natin kanina second segment, yun pong kung paano po at bakit po nagiging unconstitutional ang isang ordinansa. Ngayon naman po, Kags Butch, ano po ba itong tinatawag na class legislation? Ang class legislation unconstitutional din yan. Pero kung ikaw ay magpapasa ng batas at hindi for the general welfare, hindi pangkahalatan, at may sinasagasaan ka, halimbawa, bawal pumunta sa barangay park o barangay multipurpose hall ang miyembro ng, sabihin na natin, wala kasi akong maisip, no? Pero hindi ko po pinapatamaan, kailangan mag-ingat tayo. Opo. Ang mga LGBTQ community Opo. o ang mga gays, hindi daw pwedeng pumunta o sumali sa liga ng barangay. Class legislation yan. Kasi tinututukan mo o pinagbabawal mo isang grupo na hindi pwede sapagkat dapat ang batas inclusive, hindi exclusive. Kaya kung magpapasa ka ng batas, wala dapat may iwan. Kung magpapasa ka na halimbawa, dapat magkakaroon ng ayuda lahat. Hindi pwedeng sasabihin mo sa ordinansa mo, ang ordinansa mo, pagka maitim ka, lahat ng maitim sa barangay, hindi pwede. Class legislation yon. Lahat ng, sabihin nating, hindi graduates, ay hindi pwedeng makakuha ng ayuda. Class legislation yon. May pinatatamaan kang grupo, which is bawal na bawal kasi equal practice po tayong lahat. Ayan, maraming salamat po sa malinaw na eksplanasyon, Malinaw Kags nga ba Butch. naman? Opo, SK malinaw Thank po. you. Malinaw na malinaw, Kags. Ito naman po, ang ating pong kasunod na tatalakayin. Kanina po, of course, nabanggit po natin kung ano po yung mga kailangan ikonsidera sa pagsusulat po ng isang ordinansa. At isa po dyan ay yung pong inaalam po natin kung ano po yung problema na kailangan po ng isang solusyon. Kags, paano po ba natin ginagawa yan? Well, pagka ikaw ay kapitan, tatakbo ka pa lang at tatakbo ka pala ng hagawad. Pag hindi mo alam yung problema ng barangay mo, huwag ka nang tumakbo. Dahil ibig sabihin, ang gagaling naman ng mga kapitan at hagawad na nakaupo. Walang problema ang barangay, di ba? Or,
hindi mo alam kung ano nangyayari sa barangay mo. Kaya hindi ka makapagpasa ng batas. So, ako naman, sa akin na lang muna, no? Kasi iba't iba po tayo ng problema sa probinsya, sa NCR, iba't iba tayo ng geography, topography, kung ano man mga fee yan, iba't iba po tayo. Sa amin po, sa Barangay Don Bosco, ang problema namin traffic. Kahit ipagtanong nyo, ano mang barangay sa Parañaque, ang pinaka-problemado, barangay namin sa traffic. Kaya, ang inisip ko noon, tinitignan ko lang yung barangay namin, at syempre, kailangan marunong ka mag-observe. During peak hours, halimbawa 6:30 to 9 a.m., meron nagpa-practice na mag-drive sa main avenue na kung saan traffic, na pag nagpabuhos na yung mga enforcers, Skyway Group, tsaka PTMO, Parañaque Traffic Management Office, na rush hour, hindi, lalo pa mga aksidente sapagkat may mga nag-aaral pa doon. So, yun ang naisip kong ordinansa, na i-regulate ang practice driving para hindi makadagdag sa traffic. Ewan ko kung ano yun sa inyo. Of course, kayo ang kagawad doon at kapitan. Kaya i-identify niyo po kung anong problema bago kayo makapagpasa o maghain ng ordinansa o resolution para sugpuin ang problema na yun. Ayan, maraming salamat po, Kags Butch. At specifically, kanina nga din po, nabanggit din po natin na kapag inaalam po natin kung ano po yung problema po o mga pangangailangan, kumbaga, ng ating pong barangay. Kailangan rin po natin i-consider, Kags, no, na yung pong solusyon po na i-propose po natin ay hindi rin po makakadagdag sa iba naman pong issues din ng ating barangay. Kaya kailangan po talaga ng matinding pag-aaral po pagdating po dyan. Correct. Halimbawa, kulang-kulang yung barangay mo ng sasakyan. Siyempre, hindi mo naman gagawing batas yun. Gagawin mong resolution. Dahil expression yun. Mamaya, papakita ko sa inyo yung resolution na yun na nais ninyo, sentimento ninyong council tsaka ni Kapitan, magkaroon sana kayo ng ambulansya. So, resolution to acquire an ambulance for the community or for the barangay through the allocation of a certain budget na manggagaling sa taas, sa local government units. Yun, pwede ng title yun, yung sinabi ko. Pwede na po yun. Pero mas maganda yung iahain namin sa inyo mamaya. Meron lang akong konting notes para sa paggawa ng ating ordinansa at saka resolution. Opo. Number one, kung makikita ninyo dito sa ating mga screen, pasensya na hindi ko malagay sa screen mismo. Kasi kailangan takpan ko yung mukha ko na sobrang gwapo, baka hindi kayo makakonsentrate. Oh. Yung title po, must be concise and must contain only one subject. Pagka resolution, usually ang title ganare. Yan ang format niyan. Usually mahaba kasi ine-express mo yung sentimento mo Gusto kong magkaroon ng ambulansya para matulungan ko ang aking mga constituents na mapabilis ang pagpunta sa ospital, blah, 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 blah. Yung mga yan. Pero pag ordinansa, it must be concise and direct to the point. Kaya kung halimbawa, ito lang po. Halimbawa, kung regulating practice driving, regulating practice driving during peak hours at Barangay Don Bosco. Oops, hindi yan na nakasabi dyan. Huwag niyo masyadong tignan sample lang po itong resolution na to na hiniram natin sa Barangay Namayan. Kay Cap Dondon ito. So, yun po, maiksi lang po ang title pagka-ordinansa, direct to the point. Ngayon, ano ang pinagkaiba ng section tsaka whereas? Pasensya na kayo dahil mukhang magtutuloy-tuloy ako as kay May Dine sa aking explanation. Ang section ginagamit pagka-ordinansa. Pero pwede rin gamitin ang whereas provision sa ordinansa. Ang whereas provision actually is mga explanatory notes o mga explanation tungkol po sa batas na inyong ihahain. Halimbawa, ang title po An Ordinance Regulating Practice Driving of Driving Schools During Peak Hours along Doña Soledad Avenue, Soledad Extension, Russia, United Nations, France, and Michael Lua Streets, and providing penalties thereof. Sponsored by yours truly, Kagawad Bulsarano. Yan na po ang title.
Ang whereas provision na nilagay po natin, ganari po. Pursuant to Section 389B, Chapter 3, Book 3, Title 1 of Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, which provides for an efficient, effective, and economical governance, the purpose of which is the general welfare. Ayan na tayo. General welfare of the barangay and its inhabitants, pursuant to the intent of this ordinance. Ang intention ng batas for the general welfare, yan po ay pro forma. Huwag nyo na pong, pwede nyo na kong gayahin yan. Lahat ng ordinansa o resolution, nagsisimula po sa provision na yon, sa whereas na yon, general welfare. Kung gusto nyo pang mas malalim, pumunta kayo sa Constitution, hanapin nyo yung general welfare clause doon. Usually, yun po ang ginagawa. Paano kagawad, Butch, kung wala? Ayaw namin maglagay? Pwede. Wala namang problema yon. Ayan ay pampaganda lang sa ordinansa para mukha kang professional at mukha kang legislator, veteran legislator. Pero mas maganda kung meron kasi lagi sa legislation natin, as I've said, at sinabi ni SK, may lahat pinagbabasihan natin yung principles of law na general welfare na ayon sa Constitution. So, ano ngayon ang napapansin ko sa aking barangay? Whereas, yan ay napansin ko, around 20,000 motorists from Doña Soledad Avenue during peak hours from 7 a.m. to 9 a.m. and by week's end, ang traversing 100,000 more have passed through. Mukhang mali-mali ang grammar ko dyan. Okay? Pero huwag kayong mag-alala. Ang ibig ko lang sabihin, more than 100,000 ang dumadaan. Kahit wrong grammar ka dyan, i-correct yan ng City Council. Huwag mo masyadong problemahin yun. Ay, importante na sabi mo. Okay? Sinadya ko lang yon kahit na hindi. Okay. Ang next whereas provision na napapansin ko, during this period, some driving schools have been teaching their driving students to ply the avenue during said hours and days, making it even more congested as rushing cars are slowed down by the cautious driving of the students' cars. Ibig sabihin, nakikita natin na bumabagal dahil nga doon. So, nilagay ko yan sa whereas provision, maaaring magkaroon ng aksidente. So, ano naman ang sinabi? This presents a major problem not only for motorists. Ngayon, in-English ko na po, kasi doon ako komportable. Hindi naman dahil magaling ako Inglesero, pero nasusulat ko, na-express ko ang sarili ko sa pagsusulat ng mas mainam sa pag-i-Ingles. Hindi naman ibig sabihin magaling ako mag-Ingles. Pero mas komportable lang po ako pagdating sa sulat ng Ingles. Pero kung gusto nyo Tagalogin, yung mga sinabi ko dito, o kaya yung problema ninyo, hindi naman tayo magkapareho, pwede po. Ngayon, saan napapasok yung section, SK May? Opo. Pwedeng pakitaas ng konti ayan. Alam mo, yung section, pwede mo na sabihin, after ng whereas provision, pwede mo nang ilagay dito, parang part 2 na yan. So, pwede ka rin magsimula dito na agad. Huwag mo na yung whereas provision. Hindi tayo masyadong technical. Pero kung gusto mo magsimula sa section title, sinabi ko dyan, this ordinance shall be known as an ordinance regulating practice driving in Barangay Don Bosco during peak traffic hours. Kita niyo na, concise, maiksi, at direct to the point. Nandun na yan. Opo. Section 2. Ang Section 2 niya halimbawa, hindi ko na ho nasulat kasi nagmamadali po tayo. Ang Section 2 all driving schools shall be implored to stop teaching their students to drive at this place, ayun nga, doon sa Ciudad Avenue, at saka during peak hours ng traffic sa Ciudad. So on and so forth, kung ano nakikita nyo yung mga problema. Opo. Ayun po yun. So alam yung problema, isusulat nyo lang yung inyong mga nakita. At kung ordinansa yan, isusulat nyo kung anong nais ninyong mangyari. At lalagyan nyo ng kaukulang batas, kaukulang penalty. Kapag hindi sumunod, siyempre, huhulihin ninyo at maaaring ma-penalize, maaaring magbigay kayo ng mga light punishment, maaaring, kung ano po, wag naman ho yung overpriced o kaya exorbitant fees ang inyong ipaparatang. Halimbawa, nagkamali po, sinisingil nyo ng 20 mil, hindi ho pwede yun. Exorbitant po yun. Magagalit ang City Council yun, namimera na kayo yun. Ano ba, 500, 1,000. Depende
sa pag-uusapan ninyo sa council. Yan ang ordinansa. Okay. Alam mo, SK May, nung pumunta kami sa Barangay 241, sinabi sa amin na wala kaming budget. Totoo naman, maliit ang kanilang budget. Nais namin magkaroon ng L300. Yung L300 na yung gagawin nilang multipurpose tsaka ambulansya nila. Kasi, yung mga nagkakasakit o yung mga nagko-collapse o na-aksidente sa kanilang barangay, itinatricycle pa nila papuntang ospital. Gusto raw nilang magkaroon, wala daw silang budget. Sabi ko, hindi po. Maaari kayong gumawa ng resolusyon imploring the local government of Manila to allocate a certain budget. Sa utak ko na lang po for the acquisition of an ambulance, van type, apostrophe, L300, for the use of the constituents of Barangay 241. Opo. Ayun, ibig sabihin, sinasabi niyo na-express na sana meron kaming ganito. At pag binasa ng buong, sasabihin niyo, kasi bakit? Whereas, dahil pag kami nahihimatay, tinatricycle pa namin yun at wala man lang gas, wala man lang training, wala man lang first aid kit sa tricycle na yon bago pa dumating sa ospital, natigok na. Mga ganun po ang mga nakalagay sa whereas. Kaya kailangan ng van dahil para mabilis namin maasikaso, bla bla bla, kaya nyo na ho yun. Kaya nyo nang isulat yung mga whereas provision. Nahihingi kayo ng certain allocation sa local government at pagbigyan kayo. At pagpasa nyo sa City Council, nabasa nila yan, I'm sure meron namang budget para makapagbigay ng isang maliit o malaking ambulansya. Sana na na-explain ko ng maayos Opo. ang difference. At saka sana na-explain ko kasi alam nyo, nasa sarili nyo pag-iisip kung paano nyo dadalihin ito. Titignan nyo lang yung problema ng barangay ninyo, isusulat nyo ang gusto mangyari. Kahit English and Tagalog, huwag nyo na hong anuhin yung grammar ninyo, kayo masyado maging conscious. At yun na. At aayusin naman yan sa taas. Aayusin po yan. Kaya, ba't ka galit? Ba't naninipa ka, SK May? Nalagdag po ang Sana, tubig. natuto po kayo kahit paano. Opo. At saka meron akong offer sa ating mga televiewers na kung medyo nahirapan kayo, sabihin niyo sa akin yung problema ng barangay ninyo, mag-message lang kayo sa aking Facebook page. Wala pala tayong Opo, FB ang page. ating No? Facebook na. Sabihin sa akin yung problema ninyo at gawa natin ng solution o kung gusto niyo ng ordinansa para makatulungan ko ng konti. Konti lang and then dagdagan ninyo kasi kayo mas nakakalam. Ayun yung pong offer ng sa barangay tayo. Sana natuto po kayo ngayong araw na yan. Ayan po, maraming salamat po, Kags Butch. At bilang pagre-recap lamang po, and correct me if I'm wrong po or may na-miss po ako, Kags Butch. Sa pagsusulat po ng isang ordinansa, of course, kailangan po ng ating title which must be straight to the point, straightforward na po sa kung ano po ang kailangan ng ating ordinansa. And then for our whereas provisions, Kags, ito po ang ating pong mga obserbasyon at kung ano po yung mga rason kung bakit po inihain ang isang ordinansa. At ang panghuli, of course, ang ating pong section po, which includes po all the provisions or yung pong mga aksyon na nais po nyong i-implement as well as the penalties and punishments po pag hindi po sinunod itong implementation na to. Tama po ba, Kags? Tama. At pwede ba magdagdag, SK? Opo. Ang kahit nasulat nyo na yan, yung ordinansa, dadaan pa yan sa 3 reading, ha? Opo. Pero yung resolution, isang reading lang yan. Kasi resolution lang naman. Pagka pinirmahan ng majority, pasado yan, lahat yan iaakit sa ano. Ang majority nga pala, 4, 5. Majority na sa council. Okay? Kaya huwag kayong magtataka, galit ako kay Kagawad Butch kasi hindi niya pinirmahan. Karapatan niya yon na hindi pumirma. Karapatan ng isang kagawad na pumirma sa solution na gusto niya o ordinansa gusto niya. Karapatan din ng kagawad na hindi pumirma kung ayaw niya. Walang pilitan, hindi niya mapipilit po yon. Trabaho niya yon. Yun po. Ayan po, maraming salamat, Kags Butch. Napansin ko lamang po, Kags, no, ito pong proseso po ng ating paghahain ng ordinansa. Very similar to the legislative process po ng ating Kongreso, which also goes through first, second, and third reading bago po maipasa. Kaya ayan po, mga kabarangay, sana po nalinawan po kayo sa ating pong topic for today, which is yung ordinances and resolutions. At makakaasa po kayo na sa ating mga next na episodes ay maghahanap pa po kami ng iba pa pong
impormasyon na maaari po nating ibahagi po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyo pong pagtutok mga kabarangay sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano, ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.